yung second tip naman natin. Ay, pusod. Pangalawang kuha guys. Bas. Pison guys. Pison. Ma-fish on ko na ba? Ako si Erwin, isang OFW dito sa Japan. Para labanan ang homesickness at stress, natagpuan ko ang mundo ng lure fishing. Ngayon, may isa akong malaking misyon. Ang mahuli, ang mailap, ang monster mabaw na Rancor sea bass. Gamit lamang ang fishing lures. Makuha ko na kaya? Mahuhuli ko na ba? Tara, simulan natin mag-hunting. Ngayong gabi ay mag-explore tayo ng bagong spot. So may tatlo tayong na pili na spot na nasurvey natin nitong week. So ngayon i-try natin dito yung isa sa gabi. So dito tayo ngayon sa Yaguchi Watergate. I-explore lang natin. So since hindi ko alam ang lugar, so sa itaas muna tayo. Tab. Let's go. Dito muna tayo sa sa floating lure. Area 10 tayo. So explore lang natin yung lugar na ito. Siguro hindi tayo abot dito ng isang oras. Yun nga guys. Tama, may nakita kong lure. Yan. Yan guys. Ang ganda ng lure niyo. Ito tayo sa Plus Lake. Para ma-attract natin yung sea bass. Piririg natin na naka-hide yung hook. Para hindi tayo masabit. Yan, dito tayo. Usaap. Nasabi na kagad. Nasabit sa sako. A few moments later. Nandito ako ngayon sa Tamagawa Ohashi sa ilalim ng tulay. Last week. Doon ako sa Yaguchi, nakakuha ako ng sea bass. Tapos lumipat dito yung kaibigan ko. Mga alauna, nakakuha siya, 3, sunod-sunod. Dito siya sa left side. So dito tayo guys. May napulot na naman tayong lure. Yan guys. Jigworm muna tayo. Yan, dito tayo sa 20 lures. Dito naman tayo sa wake lure. Dito tayo sa jigworm. Bisa. Ito ating kuha guys sa low tide dito sa bridge. Yan. Sea bass. Ngayon guys, itry ulit natin ating hit lure, Kajiki na 10 grams. So dito lang siya. Dito siya sa nagkasako dito sa pinaka-center ng tulay, tapos diyan siya. Malapit sa gitna, sa boundary ng ng light at dark. Dito tayo sa dark. So kanina kasi may nagbubol diyan. So malamang siya 'yon. Ay, nasabit. Ay, nasabi. Dito muna tayo sa gabots guys. Kasi nasabit natin yung hit lure natin na 10 grams. Diyan lang Pero feeling ko meron pa kasing sea bass dito. 10 grams. Pero yung ulo, yung worm ay Daiso. Nasabi pa. Naputol na naman. Yeah. Yeah, balik tayo sa 16 grams. Dito tayo sa Noten. Yan, dito muna tayo sa Daiso guys. 16 grams. Kasi ito target natin yung malayo muna. Bison. Ayan. Burak ka. Walang nakuha natin guys. Ayan. Dito muna tayo sa Galaba guys. Galaba na 57.
Yung pangalawang kuha natin, banak. Hindi ko alam kung kinagat niya o nasabi kasi natanggal yung lure. Buti na ilan natin siya. Yan, dito tayo sa 10 grams guys. Dito tayo ng starting position guys. Natanggal. Natanggal yung worm. Nakagat. Sayang na naman. Yan, dito tayo sa Daiso guys. Pison guys. Pison. Ah, yes. Ating pangalawang kuha guys. Sibas. Yan. Payat lang na sibas. Ganun pa rin nasa boundary ng dark at light na area. This time, Daiso. Okay, bye-bye. Yan, balik tayo sa ating hit lure. Daiso na 22 grams. So, again, yung nakuha natin dito lang sa left side ng tulay, sa boundary ng ilaw at saka ng dark side. So, yung tip natin guys, kasi noong isang araw, yung kaibigan ko pumunta dito, ganitong oras din, 2:00 ng madaling araw. Nakakuha siya ng 3 sibas sunod-sunod. Kasi nga incoming tide. So pag incoming tide, papasok dito yung tubig. So yun yung unang tip natin, na alamin natin kung ano yung pattern, fishing pattern sa lugar natin sa linggo na yon. So yun nga, yung kaibigan ko, nakakuha siya gamit ito. Ito gamit niya, Daiso. So kaya dito tayo ngayon, Daiso. Outgoing, incoming tide. Daiso sa left side ng tulay. So sinundan talaga natin ang kanyang pattern, as in kinopya natin yung kanyang pattern. Kaya nakakuha tayo ng 2 sibas ngayon. Puro lang tayo, pass retrieve. Yung second tip naman natin. Ay, pasod. Hindi natin nakuha. Kasi nagsasabi nagkukwento ako. Yeah. Hindi natin nakuha guys. Kasi nagkukwento ako. Kasi ang pangalawang tip natin ay mag-change lang tayo ng standing position. Kunti-kunti lang kanina, dito ako. So nag-change ako, umakyat ako dito ng konti lang, mga 3 meters away lang. So nakakuha ako ng sibas, pangalawang sibas dahil nag-change ako ng position. Ganon din yung unang sibas natin. So dito ako, wala. So nagbumaba ako doon. So nakakuha ako ng sibas. So minsan, pag hindi ka nakakuha ng isda sa spot mo at mahirap maglipat sa ibang lugar, palitan mo lang yung standing position mo. So yun yung second tip natin. So ngayon, di ba? Muntik na natin makuha yung sibas kasi nagkukwento ako. Pero meron. So dito muna tayo sa switch heater. Magdi-drip lang tayo. Kasi malakas yung current. Nakuha. Yan, gaya ng ating tip. Nag-change tayo ng standing position. Then balik tayo dito sa 22 grams na Daiso. Kasi malakas yung current. So mabilis ang pag-U-turn nito. Mag-bottom drift naman tayo.
Pison guys. Pison. Pison guys. Wala, bigat. Naputol. Yeah. Dalawan. Yung napulot ko kanina, hindi ko alam kung ano to. Malamang mga 10 grams. So, dito tayo. Ay! Yeah. Lumipad. Yan. Dito muna tayo sa ating napulot, guys. So, naayos natin. After karoon tayo ng line trouble, maganda yung current. Dito muna tayo. Galvastron. Kasi papasokin natin yung sa malayo. Naku, umaga na guys. Alas 3:30. 3:30 na. Sabi ko hanggang alas 3 lang ako. So, dito tayo sa 16 grams. Eh? Ano yun? Meron guys, meron. Ayan, nag-change tayo ng position. Dito tayo sa 16 grams. Ang gagawin naman natin is mag-ano lang tayo. Natural drift lang. Dito natin nakuha. Yucks. Banak siguro yun. Dito muna tayo sa Susan. Yan, dito muna tayo sa Galba. Balik tayo dito sa ating worm. At dito magwawakas ang ating fishing adventure ngayong gabi kung saan nakakuha tayo ng 2 sibas at 2 yung na-unhook, hindi natin nakuha. Tapos nawalan tayo ng 2 jig worm pero nakapulot naman tayo ng 2 lure. Kaya patas lang. Para sa iba pang mga tips about fishing, i-click lang ang video na ito. And of course, huwag mo kalimutan na mag-subscribe, i-click lang ito. Hanggang sa muli, ito si Erwin sa Fishing Sigbin. Fish on. Fish on.